Mahilig ka ba sa kape? Ay, syempre, hindi ko alam eh. Siguro nahilig ako sa kape nung nasa Middle East pa ako eh. Mm-hmm. Dati-dati, ang gusto ko, ano lang, basta 3-in-1, yung mga ganon, yung may kapit gatas. Yeah. Pero nung nagtrabaho ko sa Middle East, nakasama ko yung ano, yung mga ibang lahi doon. Tapos, sa newsroom, nagyoyosi pa ako noon eh. Natuto ako mag-black coffee. Mm-hmm. Kaya pag nagpapadentista ako, yung mga dentista, sabi ang itim ng ngipin ko, may itim. Ganyan din nangyayari sa akin sa cleaning, di ba? Oo. Mm. Okay itong opisina mo, Abi ah. Yeah, so yun nga pala, nandito kami ngayon sa aking opisina, nandito sa 685 Shepherd Avenue East. Kung di nyo po ako kilala, ako po si Bobby Alejandro, isa pong real estate agent. At may kasama tayo ngayon, I think sikat to eh. Hindi pa, sikat. Feeling sikat. Ito, lumalabas po siya sa YouTube, Facebook, si Kuya JDL. At pagka naghahanap ako ng bagong chismis about sa mga Gen Z o Gen Z o ano nga yan, Generation Alpha, pupunta ako sa TikTok pare. TikTok, nandun. Nasa TikTok din. Oo. Baliwin mo ngayon sa TikTok, dati-dati, tanong ko lang sa'yo, no? Ano yung dati kapag walang label yung relationship nung panahon natin? Di ba, ganun lang, no? Label, mutual understanding. Mutual, MU. MU, pero wala kang responsibilidad. Walang commitment. Okay. Sa kanila ngayon, pare, alam mo tawag ngayon? Mm-hmm. Situationship. Situationship. Oh, same yung style. Mm-hmm. Yung parang wag ka masyadong seloso, wag ka masyadong selosa, wag kang demanding kasi hindi tayo. Open ako sa iba. Nung mga panahon ng mga Gen X noon, tawag doon open relationship. Open relationship. Sa atin, MU. MU. Oo. Tapos nung medyo mabata-batang millennial, ang tawag sa kanila noon, tawag dito, hindi open relationship, kung hindi parang friends with benefits. Oh, ganun. Pelikula man. Ganun. So nababago yung label. Mm-hmm. Depende sa generation. Oo, pero alam mo kasi magpapasko na eh, kaya ang sarap magkape dahil malamig dito sa atin sa Toronto. Pero ikaw, pare, papasko na. Paano yung yung Christmas sa inyo? Yung Christmas spirit dito sa inyo? Christmas spirit, yeah. Magandang tanong yan. Balikan natin ng konti nung araw sa Pilipinas. Mm-hmm. Yeah, so parang excited ka na, bear pa lang, may mga patugtog na ng mga Christmas music, mga ganyan. Tapos nagde-decorate na. Ngayon, medyo delay. So sabi ko, parang iba yung dito sa . Pero siyempre, di pa rin nawawala. Filipino culture, yung, yung nagre-ready ka na. Na-stress ka na kasi magsha-shopping ka na. May regalo na ba ako kay ganito? May regalo na ako kay ganyan. Yeah. So masaya na medyo nararush ka. Parang medyo stressful. Christmas rush ang tawag. Christmas rush. Speaking of shopping, sino ba dapat ang nireregaluhan bukod sa pamilya? Meron ba tayong Kasi kami, halimbawa dito, kapag halimbawa office mate, parang matik no? Yeah. Or close family friends, ganon eh. Ano ba talaga dapat ang Tingin ko walang standard eh. Para sa akin, so sabi mo nga office mate, since ako lang office mate or ito mga colleagues ko, or yung front desk namin, minsan, and siyempre yung mga kliyente. And siyempre bukod na sa pamilya, mga kaibigan, and I think yung essence naman ng pagre-regalo, pagbibigay, pag feel mong bigyan. Hindi yung parang napilitan ka lang. Sige, kailangan bigyan kita. Alam mo ako, dati, hindi ko naman sinasabi mabait ako, galante ako. Pero humihirap ng buhay. Ngayon ko natutunan na kapag ka naughty, talagang dapat walang matanggap. Talagang i-live up natin doon sa song. Naughty or nice. Naughty or nice. Kapag naughty, wala. Huwag kayong makonsensya. Okay, huwag kayong magpakabanal. Okay. Hindi, sa akin yun. Kasi iba't iba tayo. May yung opinion mo na yun. Pero syempre, kung meron kayong extra, kahit naughty, bigyan nyo pa rin. Nasa sa inyo na yun. Nasa sa inyo na yun. Okay. Sabi nila, Abed, dito sa North America, yung pag-shopping,
pagka daw December, talagang matik na yan eh. Mhm. Ikaw ba, sa inyo ba sa household nyo, no? Family of 4, no? Gano'n dapat, meron ba kayong limit? Yung misis mo ba may sinasabing, ito lang ang budget natin, o ikaw nagsasabi na ito lang ang budget natin to spend, not only panregalo, pati yung panggagastos, yung pagkain, etc., damit, sa isang household? Good question. Okay. Personally, sa amin, sa family, walang budget. Walang budget. Pagka, ang napansin ko, the more na lumalaki yung network mo, yung mga kaibigan mo, mas marami kang, and then family is growing. So like, ako, yung kapatid ko, nandito, 2 kapatid ko. Like, siyempre, mas marami ka ng riregaluhan, yung sa iyong mga group of friends, mga ganyan. So, hindi namin natatrack. So, I think talaga lumalaki. Pero dun sa other side, sa business ko, sa real estate, siyempre, tinitingnan ko yung tama lang. Like, siyempre, for the year kung ano yung may revenue, or like per client. So, doon medyo binabudget natin doon. So, kasi hindi ka magaling na businessman, sabi nila, kapag hindi ka marunong mag-budget. tama. Babagsak ang negosyo. Babagsak, yeah. Yeah. So, may naka-budget na sa marketing, mga ganyan. So, yeah. Kailan kayo nagsha-shopping magkasama? Last minute? Kadalasan nagiging last minute na. So, sa busy ng buhay natin. Like, minsan, si Mrs. ko minsan hindi nakakapag-off sa trabaho niya. So, minsan pagod na rin. Like, although kahit nasa bahay lang. Like, sige, next time na tayo. So, all of a sudden, malapit na yung Pasko, hindi ka pa nakakompleto. So, kung minsan talaga, totoo yung Christmas rush na yan, talagang nakikisabay ka sa karamihan. Ay, naranasan ko yun. Ayoko niyan eh. Ako, wala lang akong pasensya pagdating sa Christmas rush. Sa paghanap pa lang ng parking sa mall, pahirapan na. Totoo. Plus, dito, kung umuulan o nag-i-snow pa, another factor yun. Hassle yan, Oo. Tapos, yung, alam mo yung, yung papasok ka lalabas ka sa kotse, malamig na naka-jacket ka. Tapos pagpasok mo ng mall, nakna ka ng init. Yun ang ayoko. Mainit. Nakaka-relate ka ba? Yeah. Oo. Ayun ang isa. Pero alam mo, isi-share ko sa akin, Abe, nung practice ko noon, nung dati, ginagawa ko pa doon yung mga maliliit pa yung mga pamangkin, yung mga niregaluhan. Iniisip ko yung September pa lang, nag-iipon ka na ng pambigay. September pa lang. Para nababawasan na yung ano mo. May isang habit si Mrs. Which is good habit na parang months ahead pa lang, like kahit sabihin mo ng June, pag may nakita siya, uy, pwede to kay tinatabi na niya. Yeah. So yun nakakabawas yun ng parang listahan. Pag binalikan mo yung list mo, inulit mo, uy, meron na akong pampay ganito, meron na. Konti na lang yung irarush mo. Ayan, so... Pag exchange gift pare, ano yung gusto mo sa mga exchange gift na nakukuha nung ngayong nagkaedad ka na? Exchange gift? Kasi syempre, iba't iba yan. Nung bata ka, iba. Ngayon, pamilya ka na, iba. Iba na. Ano gusto mo nakukuha? Mas gusto ka na ngayon gamit sa bahay. Okay. Or like anything na parang tools or something, ganun. Hindi na yung nung araw kasi, damit, ganyan sa klase. Kasi anytime, mabibili mo yung gusto mo. Mabibili mo. Tsaka ikaw yung pipili. Yeah. Sa akin yung personalized, like kahit na simpleng, like kakaibang tasa. Parang ako, mahilig din ako sa kape. So, nabanggit mo. Black coffee. Cheers. Black coffee guy din ako. Okay. So, kung minsan, pagka nagmamadali, alis, meron na akong black coffee nakalagay dyan sa aking cup holder sa sakyan. So, black coffee. Yan ang excuse ng mga taong may sakit na sa diabetes. Hindi, joke lang yun. Ako, Abe, ang gusto ko, the best ngayon gusto ko, grocery basket or wine. Yeah, wine. Kasi alam mo yung kung iaalis mo na yung wine dun sa shopping list mo pagdating ng Pasko, na kasi layaw na yung wine dito. No? Malaking bagay. Yeah. No? Kasi sa katulad kong household, na alam mo naman, nakapunta ka na sa bahay, na may team ang bahay namin, hindi ka pwedeng basta-basta magbigay ng gamit kung hindi siya naaayon. Hindi nakaterno. Oo. Dalawa lang mangyayari dyan. Either na mairegalo namin, mai-recycle, or maipadala sa Pilipinas. Okay?
Anyway, pero anything na, anything na matatanggap mo sa Pasko, you're so very thankful kasi may someone na nakaalala sa'yo. Yeah. Right? Kahit ano pa yun. Like, I mean, yun nga yung essence ng Pasko, yung bigayan niya. Kahit kalendaryo, kahit Christmas card, no? Iba yun yung naalala ka. And I think which is here, hindi ko alam sa Pilipinas, sabi. Ewan ko kung may sa mga kapatid mo na sasabi pa. Sa amin kasi hindi na nasasabi, no? Pero dito sa as my experience, no, sa mga colleague and sa mga client ko before, tsaka sa asawa ko, may mga tao nagbibigay pa rin ng Christmas card. At sobrang nakaka-overwhelm, tapos sulat kamay pa nila yung ginagawa, no? Usong-uso pa rin dito, no? Yeah, ma-share ko lang kanina, this morning sa office meeting namin. So, tuwan-tuwa yung manager, sabi niya, I receive a love letter. So, kasi meron siyang training na gina sa one of our branch. So, isang agent nag-handwritten ng note sa kanya na nagpapasalamat doon sa training na binigay and all that, na na-inspire siya. So, naging topic namin at the beginning na sabi niya, yung handwritten notes is iba pa rin yung dating. Like, for example, kasi dun sa isang coaching program na sinalihan ko, pinopromote nila yun. Binibigyan kanila ng card and then send a note. Mag-write ka ng note and then ibigay mo sa client. Mas na-appreciate. Kasi parang, alam mo yun, hindi siya printed. Di ba? Tama. So, okay. So, pero sa Christmas rush, pare, ano yung talagang dapat natin matutunan kung talagang hindi na maiiwasan? Ano sa tingin mo yung pwede natin gawin kaya para yung makabawas sa burden mo nung kasi hindi mo natin maiiwasan yan. Parang tips, ano? Oo, sa tingin mo. So, number one siguro, yung parang hindi ka na umabot sa punto na yun. Mamili ka na ahead. Mag-ipon ka na ng parang pang-gift mo kasi eventually bibili ka rin naman. Yung planning, yung budgeting, di ba? And I guess kailangan yung patience mo. Kung talagang papasukin mo yung Christmas rush, kailangan pumunta ka doon ng medyo maganda yung mood mo. Baka mamaya mapaaway ka pa sa parking lot, nag-aagaw nga ng... Alam niyo, yung mga abi, hindi nyo natatanong. Patagal ko na kilala si Bobby Alejandro. No? High school pa lang kami, ahead ako sa kanya ng isang taon. No? Pero ito yata hindi ko nakikita, hindi lagi itong nakangiti eh. Kahit nasa simbahan, hindi ko pa ito nakikita na nauubusan ng pasensya. Naubusan ka na ba ng pasensya minsan sa ganyan, yung mga sa paghahanap ng parking? Siguro naman, magka-tao talagang mauubusan ka rin naman. Magkalalo na, medyo may nabusinahan ka pa. Diba? Pero syempre, like controlled chaos, kumbaga. So, may isip mo na, just let it go kasi baka lumaki. Tama. So, yeah. Okay. Ikaw, ano talaga sa'yo? Ikaw naman, ano ang go-to na paregalo mo lagi? Pangregalo, walang go-to eh. Like, parang itinetailor mo yun sa regaluhan kung minsan eh. Kaya nga, parang dalawang klase pa yung pagregalo eh. Parang, ano kaya ang magugustuhan nito? Merong mga taong madaling regaluhan. Kasi alam mo na, let's say, pagkabata, mahilig to sa video games. So, bili mo lang ng bagong controller yan, masaya na, yung mga ganon. Or like, someone na mahilig sa, let's say, mahilig nga sa kape sila. Naradalian sila sa akin, bibili lang nila ako ng bag of coffee. Masaya na ako. Saka yung isang mug, masaya na ako. So depende sa kuwan. So, I think walang, sa'yo, sa tingin mo ang ano? Ako, pagka ako tinatamad, gift card. Gift card, yes. Gift card. You can never go wrong. Minsan may mga tao na inaano yan eh. Tawag dito, masyadong masyado nilang dinadown yung mga people na gift card. Pero ito lang ang sagot ko dyan. Okay. At least nagbigay. Yung sabi kasi ng iba, hindi pinag-isipan. Oo. Pero hindi eh. I think ako nagbibigay din ako ng gift card. Kainaman sa gift card, talagang convenient nga sa nagregalo. And then, sa nire-regaluhan kasi, kung minsan may ma-receive ka na like hindi mo naman ganong trip, mapupunta lang sa isang sulok. Pero kung gift card, you get to decide kung kailan mo gagamitin. Especially now, gift card is nakata-transfer na sa application. Halos lahat.
No? So, kasi minsan, hindi mo alam kung ano yung gusto, pero pinaka-safe yun. Yeah. No? Pinaka-safe gift Agree. card. Oo. Pero cash wag. Cash wag. Sa mga ano lang yun, sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas. Oo, kasi dito, iba yung cash value. Iba yung Hindi cash naman sa minamata may Pilipinas. Yeah. So, iba yung may something kasi na inaabot. Tama. Okay. So, Yeah. Pero mag-ingat din tayo sa mga gift card. May mga gift card kung minsan na may magiging feedback or parang tayo, pag nakalimutan mo na, siguro na-open mo ng konti, na-expire. yeah. So parang pag binalikan mo, hindi mo na magamit. Sayang. Right? So, Kaya mamimili tayo ng gift card na hindi na expired. yeah. Yung mga Okay. Tapos, pagkain. No? One is gusto ko na re-receive yung mga sweets. No? Yeah. Yan, kasi consumable right away. No? Ikaw, na-consider mo ba minsan yun yung mga ganon? Yeah. Actually, meron nga kaming si Mrs. nagbe-bake ng mga tarts ngayon. Actually, doon ako padating. Sa susunod matalino talaga. Sa susunod natin, ipa-flex namin dito yun. Namin yan, papakita natin. Papakita namin yun. Iba-vlog ko yun sa akin. And eto, papaliwanag nga pala ni Bobby kung bakit namin ginagawa ito. Paliwanag mo sa kanila, boss. Hindi pa nila alam baka makalimutan natin sabihin kung bakit lang natin kinukwentuhan itong mga ganito. Na yung podcast na to. Well, yun nga, nag-reach out ako, matagal ko nang kilala itong si Jason, matagal ng kaibigan, kabatch to ni Mrs. The same kami ng town from back home. So, naisipan ko, why don't we start ng vlog? Right? And then, I think no better person na parang lapitan ko sa ganito than like kay Jason, which is talagang experience si Abby dito si Kuya JDL. Papasalamat naman ako kay Bobby kasi ako kasi bihira yung nagpo-podcast na nung ka-collaboration, usually online lahat. And even though online, ako talaga yung main. Ngayon, hindi po ako main. Si Bobby po itong main na to. Talagang ako lang ay parang alalay niya na kasi ang hirap parang mag-podcast ng ikaw lang mag-isa. Naranasan ko yun. Hindi, mas masaya yung ganito. Right? Yeah. Kasi we can agree in one certain topic, but most of the time then hindi kami mag-agree sa certain topic, but we have the respect to each other na pagka ganon, na hindi mawawala yung respeto pa rin. Kasi sa lahat naman Okay, but usually ang napag-usapan na lang natin topic dito yung makaka-relate din sila. Yes, so as much as possible, iiwasan ng politics, religion, and etc. Tama. Dito, walang ganun. Ang topic ngayon? I mean, yeah, topic ngayon, shopping. Yeah. So kami ayaw na shopping kami. Saka para mas, it's not gonna be like parang promoting lagi dun sa akin kung ano yung ginagawa ko, bilang agent. But and me too, right? For us, for you guys na makilala nyo kami, like yung mga topic na pinag-uusapan na to, like on the deeper level. So yung mga nanonood dito. At saan ito mapapanood? Yeah, sa aking YouTube channel na makikita nyo dito. Yeah. Okay, at yung mga topic, gagawin natin sa iyong Facebook fan page. Yes, and whatever social media na gagawin mo. Yeah, no? yeah. So, pero, inaanyayahan ko sila, kung may gusto silang i-topic natin, anyayahan mo sila mag-comment sa comment section. Yeah, mag-comment lang kayo, ilagay nyo kung meron kayong gustong pag-usapan namin. And also, ini-invite ko rin kayo sa YouTube channel ng aking kaibigan. Yes, Kuya JDL. Kuya JDL. Dali lang, Kuya JDL lang. Halo-halo dun Ito kasi, talagang, lang doon sa mga gagawin ni Bobby. And I'm so happy na nag-reach out si Bobby, and then, maganda rin kasi ito, may kakwentuhan kang ganito. Yeah. At kung kayo wala kayong ginagawa, makinig po kayo, no? At baka may mapulot kayo sa amin. Sigurado may mapupulot kayo. And we'll try na like yung mga topics na pag-uusapan namin sa mga susunod na episode ay mas maging interesting sa inyo. But yun nga, panahon ngayon ng shopping. So kaya yan ang aming talagang inunang pag-usapan. Oo, tsaka we will try this one regularly. At least once a month, pero kapag maraming oras at maraming topic, we can do twice a month, no? Para din, kasi kapag linggo-linggo, it's so, makaka-burnout din kami. At saka nawawala yung thrill, no? Maganda yung merong mabigat na topic, and then salang, no? Yeah. And direct to the point.
Yes, to the point. Yeah. So, ano, saan you gonna spend your Christmas? Dito lang sa city? Wala bang out of town? Yeah, baka dito lang sa city or baka pumunta kami dun sa, let's say, short drive. Baka sa Niagara or something. Yeah. Ikaw, Abe, anong... Hindi ko pa alam eh. Pero always long drive pagka Christmas maganda eh. Kahit malapit lang. No? Para lang ma-break yung routine. Yung routine, yes. Oo. Parang maiba yung scenery. Pero hanggat maaari, iwasan na yung Boxing Day. Ayaw pa yung shopping dito eh. Alam mo kawawa ito bago natin tapusin to, huling hirit na lang about shopping, Christmas shopping. Tayo mga Canadian, kawawa din eh. Bakit? Yung mga Canadian, kasi biruin mo, may Black Friday. Kailan bang Black Friday? Parating na, no? Every Friday ba? Yeah, marami Yeah, every Friday siya. Di ba, pagkatapos nung Thanksgiving ng US, no? May Black Friday dito. Yeah. Tapos, Christmas bazaar, yung mga shopping. Tapos, may Boxing Day pa. May Boxing Day pa. May cyber na kung ano-ano pa. Kaya, Cyber Monday. Cyber Monday. Kaya po kayo, Kung nagma-Amazon ka, yung Prime Day. Oo. Yeah. Pero kung marami kayong panggagastos, okay lang 'yon. Hindi kayo magbabayad. Pero sa akin lang, yung tawag dito, ibigay nyo ng halaga yung mga panggagastos nyo. Anyway, doon pa rin yun eh. Ang pera naman is still pera. Kung hindi mo gagastusin, hindi mo makikita yung value. Yeah. Ayun lang. Mahalaga kung saan nyo ginagastos. Yeah. And anyway, thank you so much At welcome. masarap ang kape dito. Masaya ako. Laging mag-iisip tayo ng topic para makapag dito. Hanggang sa susunod. So, sige po, maraming salamat sa panonood ninyo hanggang sa susunod na episode. Yan. Yeah.